Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 4. After ko mapalitan ito ng timing belt, dito naman ako sa drive belt niya. Gagamit ako dyan ng number 14 na box wrench. Ilalagay ko yan dyan sa tensioner bearing adjuster niya para itong drive belt matanggal ko. At dahil sa matigas itong tensioner adjuster mga boss, pag itinulak mo yan, kung makikita nyo itong gamit ko na box wrench na number 14, dinuktungan ko yan mga boss. Para pag itinulak ko na itong tensioner adjuster, hindi naman ako mahirapan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, itutulak ko na itong tensioner adjuster. Pag lumuwag yan mga boss, itong drive belt, tanggalin mo siya dito sa idler bearing. Nasa ilalim yung kamay ko dyan mga boss, pasensya na hindi nyo nakita. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, bumitaw na itong drive belt dito sa idler bearing nya. Kaya itong drive belt, pwede mo na yan tanggalin dito sa iniikutan niyang mga pulley. Alam nyo mga boss, dati pag nagtatanggal ako ng drive belt, tinatandaan ko pa yan kung saan nagpapaikot-ikot itong drive belt sa mga pulley niya. Pero ngayon hindi na, dahil nga sa meron naman yan diagram. Doon na lang ako nagbibis kung paano ko ilalagay itong drive belt dito sa mga pulley niya. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo, huwag kayong kabahan na pag hindi nyo tandaan yung pagtanggal nitong drive belt dito sa mga pulley niya, ay maliligaw na kayo pag iniligay nyo na yung bagong drive belt nyo. Tandaan nyo, may diagram naman yan. Isa pa sa papalitan ko dito mga boss, itong idler bearing niya. Dahil nung inikot ko yan mga boss, magaral-gar yan. Hindi nga narinig dito sa camera ko yung ingay nitong idler bearing. Pinihit ko ng pinihit yan mga boss, piniikot ko ng piniikot. Ibig ko sabihin, talagang hindi nakuha dito sa cellphone ko, pero rinig na rinig yan. Kaya lang, hindi talaga na-record yung ingay nitong idler bearing niya. Pero okay lang naman kasi napatunayan ko naman yan kay customer na may problema na itong idler bearing niya. Kaya pinalitan ko yan ng bago. Sa pagtanggal nitong idler bearing mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench sa number 14. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Tapos luwagan nyo ngayon itong bolt dito sa idler bearing nyo. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong bolt dito sa idler bearing. Ayan na mga boss yung idler bearing susubukan ko na namang paikutin itong idler bearing mga boss. Ramdam ko talaga itong idler bearing mga boss. Magaral-gal siya pag umiikot, pero hindi talaga nakuha, hindi talaga na-record dito sa cellphone ko yung ingay. Kahit na pihitin ko yan, itinabi ko na yan sa cellphone, hindi talaga nakuha yung ingay. Ulitin ko mga boss, paikutin ko ulit itong bearing. Pag inikot ko yan dahan-dahan mga boss, ayun nararamdaman ko yung gaspang nung ikot ng bearing, kaya palit na talaga yon. At ito na ngayon yung bagong idler bearing ni customer, ilagay ko na yan, ipakapit ko na itong bolt dito sa thread nya. Pag okay na, gagamit ulit ako dyan ng socket wrench sa number 14. Dapat mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dito sa bolt ng idler bearing nyo, hindi pwedeng maluwag yan. At dahil sa okay na yung pagkakahigpit ko dito sa bolt ng idler bearing, pwede ko na ngayon ilagay itong drive belt. At kung mapapansin nyo mga boss, may diagram akong inilagay dito sa video. Para, ayan mga boss, yung paggagayahan ko kung paano ko ilalagay itong drive belt. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga boss na kung kayo ang pagpapalit ng drive belt nyo, hindi na kayo masyadong mahihirapan. Kumuha lang kayo ng diagram nya. Para kahit kapakapa lang sa pagkabit nyo ng drive belt, may kakabit nyo itong drive belt nyo na hindi kayo mahihirapan. Dahil nga sa meron naman akong diagram, susundin ko lang yung pag-iikutan nitong drive belt dito sa mga pulley nya. Siyempre naman mga boss, siguraduhin nyo lang yung ipin nitong drive belt nyo nakalapat ng maayos yan dito sa mga pulley nya. Kaya importante mga boss, i-check yung maigi kung lumapat ng maayos itong drive belt nyo dito sa mga pulley nya. Minsan kasi mga boss, pag hindi maayos yung pagkakalapat nitong drive belt nyo dito sa pulley, iisipin nyo tuloy na maiksi itong drive belt na nabili nyo. Kaya ang diskarte yan mga boss, siguraduhin mo na itong drive belt mo nakalapat ng maayos yan dito sa bawat pulley nya. Ayan na mga boss, na ikabit ko na itong drive belt dito sa mga pulley nya. Pero dito sa idler bearing mga boss, kung makikita nyo, hindi pa siya nakapasok. Kaya gumamit ako dyan ng box wrench sa number 14, tapos nilagyan ko ng extension para itong tensioner bearing adjuster nya, maitulak mo yan nang sa ganon maluwag mong mailapat itong drive belt dito sa ilalim ng idler bearing mo. Sama mo ako Sige. para makita ng mga bayaw ko. Ito mga boss Taga-Pasig ko. Isa sa mga viewers ko yan mga boss na naghahanap sa akin dahil nga sa may problema din siya sa kanyang sasakyan.
At tamang-tama naman yung dating niya mga boss dahil nga sa masakit na yung kamay ko, siya yung nagtulak dito sa tensioner adjusted bearing para maikabit ko itong drive belt or serpentine belt. Mailagay ko na yan dito sa ilalim ng idler bearing. Ayan na mga boss, na ilagay ko na. Ilapit ko itong camera mga boss para makita nyo na maayos naman yung pagkakalapat ko ng drive belt dito sa mga pulley niya. Dahil sa okay na yan, tanggalin ko na sa tensioner itong box rest sa number 14. At syempre maraming salamat sa Diyos kasi pinadala niya sa akin si customer, ayan siya, para tulungan niya ako. Nagkataon kasi mga boss ngayong araw, sumakit itong kamay ko. Ito na kasi mga boss yung last part na ginawa ko dito sa sasakyan ni customer, itong pagpalit ng drive belt at ng idler bearing. Dahil okay naman na yung lapat ng drive belt, start ko na itong makina. Yun, dahil okay na itong sasakyan ni customer, i-check ko yung pagkakalapat ulit ng drive belt dito sa pulley niya. Kung makikita nyo mga boss, balanse naman siya, pantay-pantay sila. Siya nga pala mga boss, yung pili nga pala na lumabas dito sa makina niya, ang may sala nun, itong idler bearing ng drive belt niya. Pero mga boss, alam nyo ba, napakalaking bagay na nangyari yun. Dahil kung hindi umingay itong idler bearing niya, hindi ko maitatanong kung kailan siya huli nagpalit ng timing belt. Alam naman ni customer na 268,000 na yung tinakbo niya. Kaya lang ang hindi niya alam na every 100,000 km kailangan palitan ang timing belt. Mabuti na nga lang at hindi ito naputol bago ko ito palitan. Muli mga boss, dahil sa okay na itong sasakyan ni customer, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!